Ngayon po ay lumalala ang hidwaan ng mga malalakas na bansa sa buong mundo. Posible nga bang maulit ang isang nuclear war na nangyari noong pong World War II? Pakinggan at panoorin po natin itong video to para malaman po natin ang konteksto kung posible nga ba na maulit ang isang nuclear war. Let's do this. Nuclear wars sa pagitan ng US at China. Posible nga ba? Makalipas ang mahigit 8 dekada ay patuloy pa ring pinag-uusapan ang nakakakilabot na pangyayari sa pagsabog ng bomba atomika sa Nagasaki at Hiroshima na kumitil hindi lamang sa buhay ng daan-daan libong tao kundi pati na rin sa halos lahat ng mga nilalang na nabubuhay noon sa bahagi ng bansang ito. Kaya naman ang tanong ng mga tao sa panahong ito, gaano nga ba kalaki ang posibilidad na mauulit ang pangyayaring ito? Sa kasalukuyan ng mga bansang United States, Russia, France, China, United Kingdom, Pakistan, India, Israel at North Korea lamang ang mga bansang nagtataglay ng mapaminsalang nuclear weapon sa buong mundo. Kasi nga po kaya siyam lang 9 na bansa lang ang mayroong nuclear warhead. Ay hindi na po kasi basta-basta nga po kahit pa po gaano pa kayaman ng bansa, meron silang kapasidad na maglihika ng isang nuclear warhead o nuclear weapon. Hindi po sila basta-basta mabibigyan ng license o ng go signal para makakreate niyan. Hindi na po ganoon kadali. Kaya kung tutuusin po, hindi po lahat, kahit po maunlad ng bansa, hindi sila pa pwedeng basta gumawa ng nuclear warhead. At syempre po, napakadelikado po talaga ng paghahandle po niyan ng nuclear warhead o nuclear weapon. Ganun po katindi yan. At dahil sa patuloy na girian ng mga bansang nagtataglay nito, ay tila nga nalalapit ng magkaroon ng isang nuclear war sa ating mundo. Pero teka, baka naman masyado lamang tayong nervyoso kung iisipin kasi nating mabuti. Ang paggamit ng isang nuclear weapon sa panahong ito ay magiging katumbas ng pagkundina ng buong mundo sa bansang gagamit nito, partikular na sa pamahalaan na namumuno dito. Kung inyong ito-throwback, yung nangyari po sa digmaan ng Russia at ng Ukraine, di ba po nagsimula ng digmaan na yung Russia, agad po silang binigyan ng matinding sanksyon. Pinrease po ang account ng mga bank account ng gobyernong Russia noon. Talaga pong nag-collapse po ang kanilang ekonomiya, nag-alisa ng mga investor sa Russia. Ganun po yun, Kung sino ang bansang nagsisimula ng gulo sa buong mundo o magsisimula ng digmaan, ay sila po ay makakaranas ng ganon. Babagsak ang ekonomiya, i-hold lahat ng kanilang mga bank transaction. Kaya po yung itong China na sinasabi natin na talagang magulo ngayon, sila po yung nanggugulo, hindi po talaga sila basta-basta magsisimula ng digmaan basta-basta. Dahil alam po nilang kasasapitin nila, paano pa po kaya kung isang nuclear war ang kanilang sisimulan? Dudumugin po sila ng United Nations. Bibigyan sila ng matinding sanction at talagang kukondinahin sila ng lahat ng bansa na ayaw sa isang nuclear war. Lahat po tayo ayaw po natin niya kasi po wala pong makakaligtas dyan kapag tinamaan ka ng isang nuclear weapon. Wipe out po talaga lahat. Kaya mag-iisip po ng mabuti ang isang bansa na gagawa po ng isang nuclear war. Isang halimbawa kung ang China ay gagamit ng nuclear weapons laban sa iba ay 100% na mababahala ang buong mundo sa aksyong ito ng China, at upang matiyak na hindi na mauulit ito ay ang kanilang gobyerno ang tatargetin ng buong mundo dahil kakailanganin nitong pagbayaran ang genocide o pagkasawi ng napakaraming tao sa magaganap na pagsabog ng isang nuclear weapons, dahil kung mabibigo ang mundo na pagbayarin ang sino mang nasasangkot sa pagpapaputok nito ay magdudulot ito ng panganib sa buong mundo dahil mangangahulugan na maaaring maulit pa ito na tiyak maging ang ilang kapartido ng bansang gagamit ito ay mababahala na gantihan sila ng nagkakaisang bansa sa mundo. Sa panahon kasi na maglunsad ng isang nuclear na pag-atake ang isang bansa, halimbawa ang China, ay magpakawala ng nuclear missile patungo ng Amerika, ay tiyak na lilipad rin ang lahat ng nuclear weapons ng US patungo sa kanila. Totoo yan, maggagantihan. At yan ang katapusan ng mundo kapag nangyari yan. Pag naggantihan ng nuclear sa nuclear, yan ang end of the world, na yan po ang matinding iniiwasan po nating lahat. At ito po, kung papansinin nyo, karamihan po ng sobrang nagpeplex ng kanilang nuclear warhead ay ang mga komunistang bansa lang naman talaga. Ng tatlong bansa lang na yan, yung malalakas na bansa na yan, North Korea, China, at Russia.
Particularly at talaga ang maplex talaga yung North Korea sa katong China. Sila lang po talaga yung mga kulong-kulong na leader na ang hilig magyabang. Tuwing meron silang parada, talagang pinaplex po nila kanilang nuclear weapon. Samantala po yung Amerika, di ba? Number 1 sa buong mundo yan. Never silang nagflex ng kanilang nuclear war. Kasi sabi nga nila, di ba? Hindi mo na kailangan mag-flex kung alam mong talagang malakas ka. No? Kaya ito po ang aking ang aking hula diyan, no. Maaaring magkaroon ng isang nuclear war. Ang magsisimula po ng ganyan ay yung mga krong-krong na bansa ng komunistang bansa. Alam niyo na yan, yung big three na yan. Yan lang, sila lang po talaga. Parang napaka-imposible na ang magsimula ng isang nuclear war ay ang Amerika o yung ibang kaalyado ng Amerika. Tulad po ng Japan o kung sino man yung mga may nuclear warhead na iba. Totally, ang magsisimula yan ay yung mga komunistang bansa. Naganid, no? Lalong-lalo na rin po itong China na gusto maging number 1 sa buong mundo. Sa madaling salita, ang pagpapakawala ng nuclear weapons laban sa mga bansang nagtataglay nito ay isang malinaw na pagpapatiwakal. Tama. At kung ang China ay gagamit ng nuclear weapons sa mga bansang wala nito, gaya ng Pilipinas, ay tiyak na susundan agad ito ng galit ng buong mundo. Tama. Upang parusahan ang may kinalaman sa pagsasagawa nito. Kaya talaga para sa akin, imposible na. Kasi mag-iisip talaga ng mabuti rin siguro. Sana, no? Sana mag-isip rin ng mabuti yung unang aatake ng isang nuclear warhead. 'Di ba? Kasi pag hindi siya nag-isip at talagang ginawa niya yan, katapusan na talaga. Yan na po talagang pwedeng maging end of the world. Dahil iba pong level ang sinasabi nating nuclear war. Lalo po sa panahon ngayon, kung ikukumpara nyo ang lakas ng isang nuclear warhead ngayon sa nangyari po nung World War II, ay milya-milya na po ang layo ng lakas. No? Sabihin na nating 100 times yung lakas po ng nuclear weapon ngayon o nuclear bomb ngayon. Kaya po, grabe na po ang mangyayaring yan kapag nangyari yan. Talaga pong end of the world, talagang lahat po maapektuhan. Kahit gaano pa po tayo kalayo dahil po kakalat po yung ng radiation sa sa hangin. Tatangin ng hangin ng radiation, lahat po sa buong mundo, lahat po ng bansa ay mararanasan ang isang matinding radiation. Lahat po tayo magka-cancer, kung ano man ang mga sakit na magiging dulot ng napakalaking o napakalakas na radiation. Yun po, no, lahat po tayo ay mahihirapan yan. Lahat po tayo ay masasakripisyo. Kaya po, dapat lang po talaga na hindi po magkaroon ng nuclear war ulit. Tama na po yung nangyari noon. Sana po yung mga leader na yan ay mag-isip bago po gumawa ng ganyang pag-atake. Mangangahulugang pagkundina ng buong mundo sa pamahalaan ng bansang pinagmulan nito dahil kung mabibigo ang mundo na pagbayarin ang pamahalaang ito sa paglulunsad ng isang nuclear na pag-atake, ay may posibilidad na muli pa itong aatake sa iba. Tama. At may posibilidad din na gayahin pa ito ng iba. Yes. Kaya't kakailanganin ng mundo ng mabilis na aksyon para parusahan ang pamahalaang maglulunsad nito. Kumbaga, dapat meron talagang moderator, merong hahadlang agad. No, kasi pag talagang naging kurong-kurong po yung bansang aatake ng nuclear warhead, wala na talaga. Simula na po yan. Siyempre po, wala naman pong bansa na hahayaan lang na atakihin sila ng nuclear weapon. Siyempre po, gaganti rin yan. Gantihan na yan. Puro gantihan o nadamay yung kabila. Hindi naman sila tinatarget. Nadamay, no? Kasi may radiation ng nuclear eh. Atake rin sila. Lahat pag-aatakihan na yan. Siyempre nadamay eh. Kaya yan na po, dyan na tayo mawa-wipe out. At sa tingin ko naman po, siguro dahil po matindi po at mahigpit ang regulasyon po ngayon dahil po dyan sa nuclear warhead, sa tingin ko po ay medyo slim ang chances na magkaroon po tayo ng nuclear war. Kasi po ngayon, uso na po ngayon sa digmaan ay cyberspace na po talaga. Yan na po, tahimik, no? Cyber war na po ang mangyayari. Mga drones, sa internet, dyan na po mag-aatakihan ngayon. Ganun na po ka-high-tech ngayon, no? Pero kung magkakaroon po talaga ng option ng isang bansa na krung-krung yung leader na umatake ng nuclear war at talagang hindi napigilan, talagang nag-launch sila ng nuclear weapon, tapos na po talaga, game over na yon. Kasi po hindi po matatapos dun sa isang nuclear weapon lang yun na ila-launch nila. Magagantihan po yan at dyan na talaga tayo ma-wipe out. At iyan ay tiyak na matitrigger sa bawat mamamayan ng bansang ito
na pabagsakin ang kanilang gobyerno kaysa tuluyang mamatay dahil sa desisyon ng komunistang partido. Tama. Kaya't isang kahibangan lamang na maituturing ang paggamit ng nuclear weapons sa panahong ito dahil ang sino mang maglulunsad nito ay makakalaban ng buong mundo. Tama. Iyan ang dahilan kaya't itinigil na noon ang pagpaparami ng nuclear weapons ng mga Amerikano dahil sa madaling salita ay halos wala na itong kwenta sa panahong ito. Tama. Dahil bukod sa kanila ay mayroon ng iba pang mga bansa ang nagtataglay nito. Noon kasing ginamit ng Amerika ang bomba atomika sa Nagasaki at Hiroshima ay sila lamang noon ang nagtataglay ng sandatang ito. Kaya't walang ibang magiging banta para sa kanila na kundinahin ng ibang mga bansa sa mundo. Hindi katulad ngayon na marami ng bansa ang maaaring gumamit ng pag-ataking ito. Nonsense na talaga kasi lahat halos meron na. No, yung sinasabi niya kanina, no, Siyam na bansa ang meron. Isipin niyo, no, yung dalawang bansa na maglalaban na magsasalitan sila, no, na magtitirahan sila ng nuclear weapon. Apektado po ang buong mundo. Kaya nonsense na po talaga 'yan. Kumaga lang, ano yan eh, kumbaga yabang yan eh. Lalo po ng mga komunistang bansa, ay meron kami nuclear weapon. Hindi nyo kami basta pwedeng bulihin. Kasi pag ginawa nyo yan, ito kami, pwede namin kayong tirahin. No? Pananakot, ganun po yan. No? Pero sa tingin ko po talaga sa regulasyon po ngayon ay nonsense po talaga na magpalipad ng mga nuclear weapon. Kasi po destruction po yan ng ating Mother Earth. Kaya't wala nang lulusutan pa ang bansang unang gagamit nito. Tama. Kaya't hindi nakakailanganin pang paramihin ng gusto ang bilang nito. Dahil sa huli ay isang pagpapatiwaka lamang ang paggamit nito. Kaya't ang maliit na bilang nito ay sapat na para lamang masabi na hindi sila natatakot laban sa nuclear weapons ng iba. Ang paggamit ng US ng bomba atomika noong 1945 sa Nagasaki at Hiroshima sa Japan ay bunga lamang ng pagsisikap ng US na mabilisang tapusin ang digmaan laban sa mga Hapon sa paniniwala na ang buhay na mawawala sa pag-ataking ito ay mas kakaunti kaysa sa patuloy na pagpaslang ng mga Hapon sa mga tao sa maraming bansa na sinakop nito. Kasi ito ang real talk dyan eh, no? Grabe, halos nagtatagumpay na talaga. Ang Japan noon, ang dami talaga nilang napatay, ang dami talagang nasakop na bansa. Real talk, no? Kaya kayong sinasabi ko sa inyo, no, yung nakaraang reaction video natin, wag na wag sasalingin talaga ng China ang Japan. Dahil ang Japan po ay may napatunayan na po talaga sa digmaan. No, lalong-lalo na po nung World War II. Diba? Kung hindi po ginawa ng Amerika na binagsakan sila ng atomic bomb, ay malamang nagtagumpay talaga ang Japan nung mga panahon po na yon. Tipin nyo yan. Ganun po katindi ang Japan. Kaya ngayon po, no, sana naman ay hindi po maisip ng mga bansa o mga leader ng bansa na mag-launch ng nuclear weapon. Dahil wala po talagang totoong panalo dyan. Yung sa digmaan nga lang po, di ba, like ko sinasabi sa inyo, walang totoong panalo dyan. Paano pa kaya kung nuclear weapon? Lahat po tayo talaga dyan ay maapektuhan. Isipin nyo, no, ilang dekada na ang lilipas ay mararamdaman pa rin ang radiation ng nuclear weapon kung magkakaroon ulit ng nuclear war sa panahon pong ito. Sana wag naman. Bukod pa riyan ang Italia, Aleman at Japan noong mga panahong ito ay tumiwalag na sa League of Nations na nagsisilbi namang United Nations sa panahong ito. Kaya't mas maraming bansa noon ang nakalaban nito. Kaya't naging makatwiran ang paggamit ng US sa uri ng nuclear weapons na ito na sa kasalukuyan ay hindi man magamit ng US ng direkta sa mga bansang sumusuway sa international law ay mananatili pa rin itong may kakayahan na pabagsakin ng isang pamahalaan na magsisimula ng gulo. Subalit hindi ito magiging madali gamit lamang ang puwersa ng mga Amerikano dahil sa oposisyon ng bawat gobyerno na tiyak ay tutuligsa sa hakbang at bawat desisyon ng kani-kanilang pangulo. Kaya't kinakailangan ng isang matibay na basihan ng bawat gobyerno bago nito salakayin ng isang bansang abusado. Sa mas madaling paliwanag, halimbawa, ang bawat pangulo ng bansa sa UN ay nanaisin ng parusahan ng direkta ang komunistang partido. Sa huli ay magagawa silang pigilan ng bawat opisyal na kumakatawan sa kanilang gobyerno dahil sa napakaraming dahilan kung saan ang karamihan ay ayaw madamay sa gulo. Kaya't mas nais na daanin na lamang sa diplomasya ang problema ng bawat bansa sa mundo. Kasi ang nuclear weapon nga, sinasabi ko sa inyo, di ba? Wala namang ano yan eh, walang boundary yan. Kapag bumagsak yan, hindi mo masasabing, tinira ng China yung Amerika. Hindi mo masasabing sa Amerika lang kakalat yung radiation eh. O yung destruction yan, no? Malaki ang radius po niyan.
Pag nilipad ang hangin ng radiation, talagang madadama yung mga karatig bansa niyan. Nilipat ng nilipat yan, lahat po maapektuhan. Magkakasakit ang mga tao, magkakaroon ng matinding cancer, o kung ano man yung pwedeng sakit na makuha sa radiation. Ganun po yan. At syempre, hindi pa pwedeng gaganti yung Amerika. Hindi pa pwedeng hindi gaganti yung nadamay na bansa. Syempre, bakit kami nadamay? Ito yung naging cause niyan. Titira rin yun kung may nuclear weapon din sila. Wala nang katapusan. Hanggang sa ma-wipe out ang katauhan sa ating mundo. Yun ang pinaka nakakatakot sa lahat. Kaya para sa akin nga no, parang yung naging ni Einstein, 'di ba? Yan yun Yung formula niya na yan ay isang matinding distraction sa buong mundo kung aabusuhin. 'Di ba? Napakatalino po ng nilikha po na yan ni Einstein. Pero kapag napunta po yan sa masamang kamay talaga, tulad po ngayon maraming komunistang bansa na mga krong-krong, 'di ba? Kapag kinrungkong talaga sila, pinupak-tupak sila at ginawa po nila yan na magpalipad yan, tapos na po talaga ang isang katauhan na wag naman sana mangyari. Subalit kung ang isang pagkakataon na atakihin ng China ang Pilipinas sa kabila ng pagpapakita nito na wala itong katiting na plano na makipaglaban sa mga Chino, ay tiyak walang sinuman sa kinatawan ng bawat gobyerno ng mga bansa sa mundo ang tututol na direktang patawan ng kaparusahan ang mga hinayupak na komunistang partido. Kaya't sa ginagawang pagpapakita ng ating gobyerno sa kababawan ng mga Chino ay wala na itong magagawa pa para makipagdigma sa Pilipinas dahil malinaw na para sa lahat na kung sisiklab ang digmaang ito ay wala nang magiging argumento pa upang pagtulungan ng mga bansa sa mundo ang komunistang partido. Tama. Ganyan kakomplikado ang pamahalaan ng bansang demokratiko dahil ang mismong sangay ng gobyerno ang kumukundina sa mga aksyon at ipinag-uutos ng isang pangulo. Yes. Kaya't bagamat nag-i-exist ang international law, ay hindi ito ganoon kadaling bumuo ng isang grupo na magpaparusa sa mga abusado. Kaya't ang pagpapakita ng isang malinaw na naratibo sa kung sino ang masama sa pagitan ng dalawang bansang nagtatalo ay isa sa pinakamabisang paraan upang makuha ng isang bansa ang suporta ng mas maraming bansa sa mundo. Nang sa ganon malagay man sa ganap na engkwentro ang bansang ito, ay malinaw pa rin na nasa tamang panig tayo. Kaya ito nga di ba? Tama yung sinabi dito ni Solidong Kaalaman, no? Kaya tama lang yung ginagawa ng Pilipinas, no? Na hindi tayo lumalagpas sa boundary ng international law at UNCLOS. Kasi pag ginawa rin natin yung ginagawa ng China sa atin, na tayo ay lalabag sa international law at sa UNCLOS, parehas lang nila tayo. Di ba po? Magkakaroon na rin tayo ng malaking problema sa international law. Hindi na tayo pagkakatiwala ng United Nations, ng UNCLOS, ng international law. Sabihin nila, ginagawa nyo rin naman pala ngayon yung ginagawa sa inyo ng China. Nilalabag nyo rin ng international law. So bakit namin kayo tutulungan? Isipin nyo, di ba, bumubuhos ang tulong sa atin ng ating mga kaalyadong bansa dahil alam nila, nakikita ng buong mundo na tayo yung nasa tama at tayo yung inaabuso ng China. No? Kaya tama lang yung ginagawa natin na hindi tayo nakikipagsabayan ng water cannon yan sa mapanakop na China. At regarding din po sa China at sa Amerika, no, sa tingin ko po, hindi po magsisimula ang Amerika ng isang nuclear war patungo sa China. Never. Ang komunistang bansa po, malamang yung China pa o yung North Korea o yung Russia pa ang magsimula ng nuclear war. Dahil sila po talaga ang nanggugulo sa buong mundo. Never po nanggulo ang Amerika, sila po lagi namamagitan lang. No? Tandaan nyo po yan. Kung magkakaroon man o maghahasik man sila ng lagim tungo sa isang nuclear war, ang mga komunistang bansang yan, tatlong yan, ang pwede na magsimula ng isang nuclear war. Kaya't sa paraang ito ay magiging makatwiran ang desisyon ng bawat pangulo ng bansa sa mundo at hindi sila mababaligtad ng oposisyon sa kani-kanilang gobyerno. Iyan ang dahilan kung bakit hindi kaagad nakikiisa o gumagawa ng hakbang ang mga bansa sa mundo upang agad patawan ang kaparusahan ng mga Chino. Subalit sa patuloy na ginagawa ng China, ang isang mas malaking pagkakamali ay tiyak na pagsisisihan nila. Tama. Dahil sa sitwasyon ngayon, bagamat hindi pa ito sapat na katwiran upang makiisa ang lahat ng direktang parusahan ng China, ay magsisilbi naman itong mitya na bigla na lamang sasabog sa oras ng isang malaking pagkakamali na magmumula sa kanila. Ito lang po yan sa akin, no? Ngayon nga lang po, di ba, nakitang-kita natin na sila ang gumagawa ng kaguluhan. No? Lahat po ng karatig bansa po natin, dahil lang po dyan sa South China Sea na inaangkin po nila, ay lahat po ng mga nakapalibot na bansa dyan sa South China Sea o yung mga kaalyado natin,
ay kinokondena talaga itong China. Sila po talaga ang nanggugulo. Kaya kung sila ay magsisimula ng isang nuclear war, hindi pa sila nakapagpalipad, ay ika-counter na po sila lahat ng mga bansa, kahit po yung mga walang nuclear warhead na bansa, talaga pong titirahin na agad yan. Pipigilan na agad sila ang gobyernong Xi Jinping o kung sino mang komunistang bansa na maglilikha ng away o ng gulo patungo sa isang nuclear war. Ganun po yun. Kaya tama lang po talaga na tayo po ang hindi gumagawa ng kabulastugan patungo dyan sa China. Kasi po talagang kita ng buong mundo na sila ang nagsisimula ng gulo. Hindi nila pwedeng gaguhin ng tao, matatalino ang tao. Lahat ngayon ay nasa social media. Nakikita sa balita, mismong yung mga international media ay nakaranas ng pang-water cannon ng China. Lulan sila nun ng ating barko, di ba? Yung mga reporter ng international media, nakaranas sila ng pang-water cannon ng China. Kaya nasa tama po tayo at nasa magandang kamay tayo dahil tayo ang nasa tama at tayo ang gumagawa ng maganda. Hindi po tayo gumagante sa ginagawa ng China sa atin. Yun lang po, no? Sana nag-gusto ating reaction video. Comment mo sa baba kung ano sa loobin mo. Maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.